Supremo rin. Kilala naman po natin lahat. Baka hindi pa. Sige po. Ang tatakbo yung itong pa natin sa National Assembly natin, Council. Kayo, official delegates, representatives ng provinces na uupo bilang official delegates dito sa ating assembly, National Assembly, o yung ating National Council. Yung unang buwan po natin dito, tatawagin ni GS para i-call to order niya itong buwan natin. Tapos tuloy-tuloy na po tayo sa takbuhin ng magiging programa sa ngayon. Okay. Bago natin simulan ng formal, yung National Convention natin, una-una kami ni Supremo Red, ang ating Vice Chairman, ay paulit-ulit na magpapasalamat sa inyo lahat. No? Dahil sa gitna ng pinagdadaanan natin, hindi lamang yung kapatiran nating guardians, kita naman ninyo yung pinagdadaanan ng ating minamahal, no? Na pinagpalang bansa. Diba? Maraming problema na hinaharap tayo, alam ko yan. No? Kaya nagpapasalamat kami ng paulit-ulit sa patuloy ninyong sakripisyo, pagbubuwis ng pawis, dugo at luha. Walang tigil yung mga problema na hinaharap natin, pero sino tayo para magreklamo yung pinagdadaanan ng bansa natin ngayon? Lalo-lalo na yung ibang mga bansa sa buong mundo, maswerte pa rin tayo. So, keep it up the good work. Ito ang lagi kong iiwanan, o namin na iiwanan sa inyo, no? Na mensahe at panalangin. Let us continue to dream hard. Dream hard. Walang masama na mangarap tayo. Pero huwag puro pangarap lang. Let's continue to pray hard. Manalangin tayo at para hindi naman nakakaya sa Panginoon. O si Allah, kung ano man ang tawag natin sa ating Panginoon. Let us continue to work hard. Hindi para sa sarili natin, kundi para sa susunod natin na henerasyon ng mga leader at mamayan, yung ating mga anak. Yan talaga. Pinagkakaingatan natin na yaman natin. Makawalan na kami ni Supremo rin sa mundong ito, nandiyan pa kayo, pero yung mga anak natin, ito ang hinaharap natin. Kaya lahat ng ginagawa natin ngayon, sakripisyo, pagbubuwis ng pawis, dugo at luha para sa kanila. Huwag natin kalimutan ito. Minsan pati yung mga leader natin sa nakatataas, nakakalimutan yan. Yung politika, aga-aga, pormahan sa susunod na eleksyon. Diba? Alahog tayo sa eleksyon sa anumang pagkara. So, importante, palakasin natin yung sarili natin, yung pagkatao natin, palakasin natin yung pamilya natin. No? At palakasin natin yung mga komunidad natin para lumakas yung bansang Pilipinas. Okay? We cannot give what we do not have. Bakit tayo tayo dyan sa entablado, sabihin natin, harmony in our families, pagmamahalan, pagtutulungan sa barangay, sa community, no? Order sa bansa, no? Inclusive growth, yung pag-unlad, dapat buong Pilipinas, hindi yung paisa-isa, patingin-tingin, no? Hindi yung Luzon, Visayas, Mindanao. Basta one flag, one nation, one country, one people. Mga Pilipino tayo. Sinasabi minsan, ano ba tayo, pro-China, anti-China, pro-Amerikano, anti-Amerikano. Hindi, pro-Pilipino tayo. Pagka huwag natin isipin na may tutulong sa atin. Kung may tumulong, thank you. Kung walang tumulong, mobilize pa rin tayo. Okay, so unite, organize, mobilize. Yun din ang sasabihin ko mamaya sa mga branches natin. So gusto namin siluman ni Supremo Red ang pagpupulong natin sa ganitong tema, ganitong timla. Okay? So, muna kayo, yung mga provincial president natin, muna po kayo. Nagmuna, no? Pwede sila. Yes, sir. Okay. So the 13th National Convention is hereby called order. May call
Meron po tayong quorum dahil out of 50 delegates na expected po natin, nasa 32 na po tayo. Okay. So, then po, that's it. Hindi ba ba, Andrew? That's it. May padating pa? That's it. That's it. Yung padating pa, i-update natin. Kaya natin mga bro at sis, pinibilisan dito. Dahil minsan na nakalimutan natin, di ba? Ang binamanage natin na importante yung panahon, kailangan nauuna tayo dun sa problema. Minsan kasi ano yung problema, saka tayo mag-react. Ngayon, unahan natin. So, mabilis, klaro, yung gusto mo magsalita, pero iwasan natin yung matagal na diskusyon. Nakikita natin eh. Di ba? Sa mga leader natin sa Kongreso, sa Senado. Hindi naman sa may pagkukulang sila. Pero kung minsan nauwi sa masyadong matagal, nauna tuloy yung problema. COVID, gutom, pabahay, di ba? Yung pag-pension ng mga anak, pagkakasakit, yung pagpagamot. So, unahan natin ito. So, ipakita natin sa pamagitan ng okay na halimbawa, guardians tayo. Okay? Walang iba, walang apelido, basta guardians tayo. Unahan natin yung problema. Okay? So, Roland? Yes, sir. So, we have the quorum. Yes, sir. May magbabasa ba ng minutes? Yung muling minutes natin, ito, sa bagyo. Yes. Hindi na, gusto mo mag-reading pa ng minutes. Akala ko may reclamation na. Importante mamaya, yung pinaka-importante yung portion ng National Convention, yung picture taking. Certificate of appearance tayo. Okay. Motion. To set aside. Oh. Yes, bro. Pangalan lang, bro. RMJ Puti, Mr. J. I move po that we are going to dispense the reading of the minutes of the previous meeting and consider it as approved. Mr. Okay, J. any objection? Seconded. Okay, next. Ayong control, ayong wala po natin na proceed po tayo sa main. Okay, name. Meron pong Ikaw na siguro ng mga kumpas na. yes, sir. Ako na yung bago dito. Okay, para ikaw na mag-rito. Yung pangalawang po natin, ito i-represent namin sa inyo yung mga proposed amendments sa ating CBL later. Roland, yung subuan. Kung ito hindi ko tatakan. And then, through proper procedures naman, ikuha natin through resolutions muna ito. And then, officially, ikuha natin for amendments. Ano? Ito yung mga proposed amendments natin, nadadaan ito for resolution muna natin ng National Assembly. Titignan na lang natin yung process kung paano natin makukuha lahat yung comments. Ito po yung una, yung proposed amendment natin sa ating CBL, yung sa territorial divisions and subdivisions. Dito kasi sa Article 7, yung Section 2 natin, ang regular territorial subdivisions natin ay provinces, highly urbanized cities ng NCR, including those outside NCR which shall be approved by the National Executive Committee. Yun yung ating pa dito noong 2018. Tapos yung letter B niya, regular municipal and city subdivisions under the provinces and barangay under the cities and municipalities. Kaya dito sa time na ito, yung 2018, nawala yung dati nating regional na territorial subdivision. Ang magiging proposed po natin dito sa section 2 na ito, yung magiging regular territorial subdivisions natin, di ba ito na, provinces pa rin tayo, then highly urbanized cities and independent component cities, including particular mention dito yung Paseros dahil nakuha na yung isang municipio under National Capital Region. And then, ilalagay din natin yung districts para kung may meron na tayong basis na magtayo ng districts sa ilalim ng provinces, magtatayo tayo sa ilalim ng mga HCCs and ICCs. And then sumunod yan, sa ilalim ng mga yan,
districts na andyan yung regular municipal subdivisions natin, tsaka yung component cities. Kaya magkaiba yung component city natin dun sa independent component city. Yung independent naman is hindi siya bumoboto sa provincial. Elected positions ng government. At ang huli, yung barangays under the cities and municipalities. Ito yung parang basic chapter natin. Kaya ito yung magiging federal territorial subdivisions natin. Magkakaroon rin tayo ng iba pang subdivisions dito sa section 3. Yung original nito sa ating CBN, yung standing formulation niya, other subdivisions and so Visayas, Mindanao and regional subdivisions may be formed to assist the National Executive Committee and the National Secretariat in strengthening the provinces. Pero yung section 3, wala tayong babaguhin dito. And then sa overseas, mas dito tayo magkakaroon ng changes. Dahil yung countries overseas, ang propose natin dito is countries overseas for chapter 16 shall be considered as special provinces. And then other territorial subdivisions for administrative purposes may be formed. Kaya may maybe tayo dito, form at the island units or interregional or interprovincial HUC. Ito pa, sa experience natin kasi dito, yung creation ng IOPAC, interregional kasi siya, yung nagiging character niya. Dagdagan ko lang yung paliwanag ni Bro Roland. Mga bros is members ng Legislative Council. Ginagawa natin ito para i-simplify. Tulad, binuburan na natin yung regional. No? Yes, sir. Dahil yung regional, walang laman, wala namang regional governor o mayor. Merong city mayor, di ba? May municipal mayor, may provincial governor. Pero yung regional wala. At kung minsan, alam niyo ito, ayaw ng bumitiw. Nagkakadoble-doble tuloy yung bigat. Gusto natin mas mabilis ang komunikasyon pababa, at mas importante, mas mabilis yung komunikasyon pataas. Okay? Yun ang dahilan ng lahat na ito. So, kaya natin pinapaliwanag para sa ating kaalaman, para maipaliwanag natin sa mga pro at sis natin. Kailangan maunawaan natin nila ito, na gawin natin simple. Ito nga, ipaliwanag ko lang sa inyo. Itong mga charter change na naririnig natin, yun din ang objective nila. Kaya lang alam mo na, hindi na tayo pailawanan kung bakit. Pinapaliwanag namin sa inyo ngayon kung bakit yung ginagawa ito. Para mabilis ang komunikasyon pababa, mabilis ang batas, at mabilis tayong gumalat. Kung anong pinakailangan gawin. Yun ang dahilan nito. So, unawain natin mabuti ito, intindihin natin dahil tayo ang magpapaliwanag. Okay. Ang kalagdagan pa natin dito is yung Article 7, Section 2. Tatapusin lang natin itong mga proposed amendments bago natin babalikan yung isang major one ng ating convention. Doon sa Article 7, Section 2, yung sa composition lang ng ating National Assembly, dahil magkakaroon naman ng changes doon sa territorial subdivisions, kaya magkakaroon din ng changes sa composition ng ating National Assembly. Kaya yung iwapan natin dyan, kasi yung dating formulation dun sa existing CBN natin, ang composition natin sa National Assembly, o ito yung tinatawag natin yung National Convention, National Council, incumbent officers and members of the National Executive Council, officers of the National Founders Group, and all incumbent presidents or in their absence duly designated official representatives of Provincial Executive Council in good standing, and so on. Itong letter C yung ating ginawa ng proposed amendments, na yung magiging na nito, idadagdag na natin na hindi lang PEC, kundi pati yung representative na din ng bubuuin natin independent component cities or HUCCs, highly urbanized cities. Magkakaroon na rin ng direct representation yan, separate sa mga provincial representation, direkta na rin na magiging member ng National
convention or National Assembly. Ganon din yung sa ating overseas, magkakaroon rin ng change yan dahil magiging country representation na sila. Ibig sabihin, kung may sapat-sapat ng basis para i-represent yung isang overseas chapter natin, overseas chapters natin na nakikita sa isang country, magkakaroon sila ng direct representation dito sa ating national housing. Ganon. Kaya yun ang magiging changes may ilalagdag dito sa ating National Assembly. Yun naman yung mga proposed na major changes, ano. Kaya aside from PECs o yung provincial executive presidents natin o yung official representatives nila, may dadagdag HUCC and ICC executive committee presidents or yung representative. Ganun din yung country, overseas na country representation, ano, kung sino man yung magiging president or official representative nila dito sa ating konseho. Ayun po, tapos yung huli kong proposal na amendments dito lang sa finance, maliit na bagay lang naman ito, from kung sa amount, gagawin lang natin yung 30 pesos na yon kasi monthly 30 pesos tayo per member, ang monthly dues natin. Ang i-propose, gagawin na siyang 50 pesos. Ganun yung mga, may special pa lang ito doon sa case ng overseas dahil may special arrangement in the past sa kanila, sa kanilang dues, ano. And then, yung retention ng funds nito, may ilang changes lang rin. Dahil kung dati-dati, 75% may iiwan sa barangay o institutional chapter, ano? 75% ng monthly dues. 10% pupunta sa municipal or city chapter. 10% pupunta sa provincial. HUC, sa case ng NCR ito, at district committees. Kaya lang, hindi tayo nakapag-set up in the past dito. 5% ang limited to the National Executive Council. Kaya 5% yung napupunta sa national nun. Ang magiging consent retention ngayon, 70% doon sa 50 monthly na yon pupunta sa barangay o institutional local chapter. Is sa HUCs and ICCs, tsaka yung kasama rin dito yung pateros, shall be retained in connecting barangay institutional or local chapters, ano? Tapos 10% limited na rin sa, ibig sabihin pala nito, yung limitan sa municipal or city chapter sa cases na ng HUCs, i-retain ng barangay or local chapter. Tapos 10% pa rin yung pupunta sa municipal or city executive council. Tapos susunod na 10% pupunta yan sa provincial o HUCCs and ICCs. Kaya mangyayari yan, halimbawa sa case ng mga HUCCs and ICCs natin, halimbawa na ng Quezon City, pupunta sa barangay, ang 80%, 10% pupunta sa Quezon City, ang 10% pupunta sa national. Sa mga probinsya naman, yung 70% may iiwan sa barangay chapter, 10% pupunta sa municipal, at yung 10% pupunta sa provincial, 10% pupunta sa national. Ganun yung pa natin ngayon, ano? Para maintindihan natin kung paano yung takbo rin. At yung propose na yung panang naman natin doon is para ma-simplify at matulungan na rin natin yung ating mga officers lalo sa baba, founders at executive, sa pag-ikot-ikot nila para pangusahin pa yung organization natin. So ito yung proposed amendments natin, ano? At habang pinag-iisipan natin ito, ang isusunod natin unang-unahin para magiging official na magkakaroon tayo ng basbas para sa call na ito dahil maliban sa generation ng ating forum, kailangan i-reiterate natin yung powers natin, lalo ng ating national executive officers na magpatuloy na gumampan sa kanilang gawain o sa kanilang tungkulin o responsibilidad. Kaya dito, may mga motion ba kung paano natin isasagawa yung ating pag-election or pagbibigay basbas muli sa ating mga kasalukuyang opisyales? Any motion? Okay, bago yung motion, ulit, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit.
dahil ngayon, re-reorganize tayo. Mahirap po mag-eleksyon na naman tayo bagong simulan na naman. Meron ba kayong pananaw kung maipapaliwanag natin sa mga membro natin na pansamantala, i-retain natin itong composition natin? Okay. Hindi dahil sa Marcelo ito gusto nating suluhin o ako no? Kundi napakahirap kung mag-eleksyon na naman, mag-reorganize, bago na naman, bagong paliwanag, bagong set. So, tinatanong ko sa inyo, no? Yes? No? Minabang namin pinuno sa samahan ito. Pinapakala ko po na para maipagpatuloy ang ganitong organisasyon at maipagpatuloy po ang inyong paglilingkod sa amin. At yung ating adhikain sa notification, Unite Notification, akin pong inilalahat sa inyo, sana pwede ba nating i-retain o panatiliin ang pamumuno ni Grand Supremo Gigo Honasan sa ating samahan? Okay. Hindi ito, bago na natin yung hindi ako ang issue rito. Anytime, in between, sa kalagitnaan, kami ni Supremo, tingnan naman nyo kami, hindi na kami bumabata. Si Supremo rin, pogi pa rin, pero hindi, ang punto dito kayo. No? Kami, anytime. In between na po, yung between the 13th and the 14th, pag sa tingin ninyo, pwede na ninyo kaming payagan na mamahinga. Okay lang, hindi ko mamahinga sa Memorial Park. Hindi, ang punto ko rito, pero siguraduhin natin na maayos na yung organisasyon natin para yung mga mas bata, mailuklok na natin. Para naging sariwa ang dugo ng kapatiran natin. Papansin ninyo yung iba natin mga bro, ayaw kumitil. Parang ako ang nauna, ako ang founder, ako ang unang nagpatatak. Lahat ng usapan, hindi. Yung mundo nagbabago. Makikita ninyo yan sa mga anak natin, mga apo natin. Mas magagaling kasi sa atin, maniwala kayo. Pinipento ko lang ito sa inyo para mabigyan ng diin na kailangan lagi tayong gumagalaw. Magalaw ang isip, gumagalaw ang katawan para buhay palagi yung kapatiran natin. Yun din ang problema natin sa ating lipunan, sa ating national government. Yung mga nakaupo, uugod-ugod na, pagod na, ayaw pa rin kong itaw. Gusto sila palagi. So, yun ang punto ko. No? It's not about us, it's about yung composition natin. Yun. Okay, ngayon, yung mga nagtaas ng kamay. Marinig natin, yes. Pakilala, no? Sabi lang tayo kung ano yung pangalan natin para magkakilala rin tayo. Good morning po. Good morning. Sa inyo. Marilyn Oxon po, Presidente po ng PGBN ng Nueva Ecija. Para sa akin po yung pong mungkahin po ng ating Presidente ng Baguio. Sinisigurahan ko po kasi po talaga pong napakahirap naman. Kung magkakaroon po tayo na eleksyon, panibago na naman pakisalamuha, pagganap sa ating obligasyon, mas maganda na po nung, huwag na po, kayo pa rin po, kasi para patuloy, mas lalong mahigit na maganda ang ating samahan, ang ating kapatiran ng PGBI sa buong overseas at sa bansang Pilipinas. Okay, salamat. Bro. Good morning po sa lahat po mga dito ngayon. We are from Zamboanga City. I am RMG Deo, President of Zamboanga del Sur and Zamboanga City. This is the right forum that all should adhere on the sentiment or even the suggestion. Ito po ang pananaw ng Western Mindanao ay sa kasalukuyan, this is the mandate of the bylaws to have an election. But then, sa ngayon, mayroon tayong sinasabing rehabilitation or pagbabago. So I need to, the Western Mindanao mag-prevail to have a motion that the same status quo will be done to all officers status quo muna hanggat matatapos ang
realignment or anong pagbabagong gagawin sa ating policy. And then the sentiment of the ground people, like us, because Supremo, ang mga tao sa ground, mamahirap. Mostly, the member of our guardians is farmers, fisher folks, and drivers. And then the something will change the contribution that they cannot even. Alam nyo anong hirap ang nangyayari ngayon? Supremo, you cannot deny it. Mahirap na mahirap talaga. Noon pwede pa, ngayon wala na. Nawala na. So we need to adhere the welfare of these members na nandoon sa grassroots. Yun, nandito ako, dala ko yung, pasan ko yung hinaing nila ko. As being a president, maybe all, not only the Zamboanga del Sur, Zamboanga City, might be all of these in the Philippines. Yan po ang sentiment niya. So kung pwede natin, i-connectivity natin sa ibang mga organization like foundation or even para mabigyan natin sila ng livelihood. Para yung sinasabi natin ma-adhere natin yung mga contribution na magagawa nila. I will sure and make sure surely that hindi na kailangan iimbitahin natin sila. Hindi na kailangan pag nakikita nila may sample na ang kapatiran pala, itong guardians pala, nakakatulong at naka-mobilize nila. Then we have. Thank you, bro. Sino pa gusto? Yes, bro. I'm Honorio from province of Luzon. Kaya sa premo, gusto ko lang i-follow about the district system. Kasi ngayon, going sa Luzon ay may mga kasama tayong mga brothers and sisters na hindi kinikilala at pamumunuan na Luzon. Ang provincial bonus group, ang provincial executive foundation, nagsasarili sila. Actually, they have them all movement toward an alliance or binago na yung alliance dati distant. Kaya yung pumasok yung distant ngayon, yung gusto ko i-address sa inyo. Ito bang may taong to, ayun lang pumaylahin sa legit na pamunuan ng Luzon. Paano yun? Number two, medyo dwindling na yung membership sa Luzon. Bakit? Ang question ko, bakit allowed local chapters na dumirekta sa national headquarters to pay their yearly dues without even undergoing the scrutiny of the provincial? Ano to gusto sa niya? Dumirekta sila sa national to rescue. I hope the council should address that. Kasi, dwindling yung Point of order. I just want to Point of order. Hihiro naman tayo magkita-kita. Kaya yung mga Ipalabas na natin. ang punto ko lang dito, bilisan lang natin yung pag-explain, pinawin natin, pero hindi ito pagkataon para pag-debate tayo. Okay? So, pakinggan natin yung gusto magsalita dahil pag-iwalay natin, hindi ko alam kung kailan naman tayo magkita-kita. The management nito will be at your level. Mabigat yung responsibility ninyo, no? Pag-iwalay ito. Pero gusto ko lang idagdag, bago magsalita yung iba, na itong kapatiran natin, no? Hindi ito paramihan, ha? Meron tayong constitution and bylaws, pinipilit with our limited resources, no? Na sumunod sa constitution and bylaws. Hindi sa gusto ko, ha? Sa gusto, sa sinasabi ng ating batas na sumunod. Yung ayaw sumunod, wala tayong magagawa. Kung minsan di ba nangyayari mga bro at sis, no? Yung ayaw sumunod, gagawa ng sariling diskarte. Pati itong pagbabayad ng Diyos, iso-short ka. Magkakagulo. So imbis na maging kasama tayo sa solusyon, lahat tayo nagiging kasama sa problema na hindi natin kakayanin. Basta kung gusto natin baguhin yung batas, baguhin natin. Pero kailangan pag nabago natin, hindi ito magiging perfecto. Maraming magre-reklamo rito. Importante, sundin natin yung napagkasunduan natin ng Constitution and Bylaws.
Kung ayaw sumunod yung iba, wala tayong magagawa. Yung sumusunod, yun ang kikilala natin. Pero iwasan natin yung gulo sa baba dahil hindi ito kakayanin ng national headquarters natin. Kailangan hanapan na natin ang solusyon habang maaga. But I understand. Kaya, we have taken notes. Hindi, malamang hindi ito ma-resolve itong araw na ito. Pero itong mga pinagkasundan natin, mga proposed amendments, anytime pwede natin ito magulo. Between national conventions. May pamaraan tayo dyan na recite. So anyway, sino pa ang gusto magsalita? Yes, sis. Good morning po, hindi ako ayos po, start of the home. Ang suggestion ko lang po sana po is, yung po ba sa pagbayad ng pusa, yung national convention. Kung po pwede po sana, kasi po sa amin sa Camarines Norte, hindi ko po lahat napupuntahan, lalo ang baso ng layo po. Na magsasuggest lang po sana ako na kung pwede po, may municipal treasurer, siya na po yung nahawak, tapos kanya-kanya na po municipal ang magpapadala, pero ipapaalam po sa PEC para hindi na po kami mahirapan, pupuntahan pa lang ang makalayo lugar. Pwede po. Pwede yun. May perma na Baka po namin. nakalimutan ninyo na ang inyong Grand Supremo, samantala, naging sekretary ng Department of Information and Communications Technology. Nag-uusap kami ng Supremo rin. May sinisimulan tayong project na malalaman din ninyo, yung microfinancing, yun, sa tulong ng iba, meron tayong plano na bumili ng isang bangko. Para itong problema, sinabi mo sis, ikaw pa ang pupunta. Diba? I-Gcash na lang natin yung mga pamaraan para pabilisin na hindi kailangan kayo physical na magpunta, mangulit lang. Malalayo yung lugar. So, di ba, kung isa nga, yung QR code lang, itapat mo lang sa ulo pwede nang mag-withdraw. Okay. So, sinisiguro ko lang sa inyo na ginagawa lang natin ito ng paraan para mabawasan itong problema na kayo pa pupunta sa malayong lugar, pamasahe, physical, mangungulikta. Diba? So, inaasikaso na ito. Yun ang sinisiguro namin sa inyo na ito pinag-aaralan. Pero hindi natin ito ma-resolve kagad niya. Sinasabi ko lang sa inyo, na ito yung kailangan yung paliwanag. Sino pang gusto magsalita bago natin talakayin yung main issue which is pagbubutuhan natin kung retain or election tayo yun. Yes, bro. From the panel to the land, we proceed. Okay. I think we should go first to the proper order of procedure. We will resolve issues of the commission. If there is status quo, then we will proceed to the order of this issue. So therefore, based on this statement of the different statements available about the election, and remarks of the different terms available, I hope that the options of the council headed by our chairman, Grand Supremo, I hope that this is a status quo so that we can proceed to the second motion. Okay, bro. Wala okay. Wala pa. Pero mabuti narinig namin kayo na pabor kayo ng i-retain. Sino ba ang gusto magsalita bago natin pagbutuhan? Yes, bro. With due respect po to you and presidential people po, Ramos Medina na po, Supremo po, Martin na po. We have been moving in Mindanao para po sa Mindanao para malaman saan problema sa baba. Ang nakita po namin isang problema na pagtulungan po natin, yung structural reform. Yung kung may in charge sa Mindanao, may in charge sa inyo po. So para yung in charge sa Mindanao, may taga Mindanao, alam niya yung nangyayari sa Mindanao. Reporting to you po, siya po ang point man niya doon. Structural reform. Here yung Supremo, President, Vice President, Visayas sa Mindanao, kailangan malinaw na siya. Para yung mga tao sa baba, kinikilala nila sino ang mag-represent sa kanila para sa inyo. So, structural reform. Thank you. Salamat. Para magkakaroon ng vice president ng Mindanao. Importante ito na mailabas natin yung hindi naman sama ng loob. Diba?
Diba? Yung mga nangyayari sa baba, na bihira lang natin marinig. Alam natin na nangyayari ito, pero at least coming from you. Diba? Sigurado tayo na totoo pala. Totoo yung nangyayari. Okay. Sino pa? Gusto magsalita? Yes, bro. Siyempre po na kami. Bro. Sino? Okay. Go ahead, bro. Sige pa. Opo, pero itanong ko lang, kung ang Bigos Davao hindi salamat o para lang Davao. Yan lang. Dito at Davao City. Diba? I-take note natin. No? Pero ito, bro, itong issue na ito, i-address natin, pagkatapos natin i-resolve yung issue na retain ito. Pagkukuha natin, ha? Yes. Siyempre po ng Cavite. Ginoong Pangulo, binibutahin ko po na bigyan ng isang pang-termino ang kasalukuyang pambansang pamamaan para sa katiyakan. Ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo kasama na ang National Executive Government Officials na magsilbi pa sa ating organisasyon. Okay. Thank you. Paliwanag na po ako sa parte. Article na finances ko 75% of na ngayon po pinalo natin ng 70%. Bali po, gusto ko lang po ilungkahi kasi doon po sa 75% kukuha po tayo doon ng 30% para po doon sa ating mga for security ng ating mga miyembro. Para sa mga insurance kung ano man. So kami po sa lalawigan ng Occidental Mindoro, Camarón Chapter, nagpalukala po kami doon yung 30% na doon sa amount ng 75% para po ang aming miyembro ay mapaglingkuran namin ng maayos. Kumuha po kami doon ng 30% at ilagay namin sa isang bank para po yun mapakinabangan ng lahat. No? So ito po yung tinatawag namin Shield Protection Program sa lahat ng miyembro. No? So sana po ipalakala nyo dito sa inyong mga lalawigan kasi nga, ang nangyayari po, pinagkahanapan po ng miyembro ang ating samahan kung ano ang may bibigay na benepisyo. So ito po ang ginawa namin, no? Kung may 360 pesos tayo annually, kukuha po tayo ng 75% na sinasabi po natin dito para sa barangay. And then kung po sa barangay na yun, meron po itong nakakaibat na 30% para sa mga miyembro. Yun po ang hinahanap. Kaya kung ipapanukala po ito sa national, no, pangkalahatan po, no, para po magkaroon po ng Shield Protection Program ang lahat ng miyembro, malaki po ang maibibigay na benepisyo, no, kumpara sa isang probinsya lamang. No? Kung national po mag-aandam nito, malaki po ang benepisyo may bibigay doon sa mga namatay, na aksidente, kasi gumawa po ako ng programa Supremo. No? At effective po ito sa nakita ko. Kasi po, yung accident insurance ng bawat membro na na-accidente siya, na hospital, sa loob ng 15 araw, pwede siyang makatanggap ng benepisyo, no? Na nakakiba po dito sa 30% ito. Kung ito po ay sa probinsya, na napakalaki po, may 1,000 members ka, na ang 30% ng 360, 270, 360, 70% ng 270 na. Kumuha ka ng 30% doon, which is 81 pesos per year. Times po sa 1,000 peso, 1,000 members sa isang probinsya, which is 81,000 per year ang iyong allotment para po sa insurance ng bawat miyembro na nagkakaroon ng accident. Napakaganda po. Ngayon, kung hindi po siya nagbayad, wala po, may isi-share kami. Pero kung bayad po siya, may isi-share po. Doon po kukuhanin natin yun sa taong-taon na ilalagay. So yun po, yearly po nagbabayad siya na ito. Kaya palaki na palaki na palaki. So yun po, isi-share po sa ating lahat na sana dito po ay mailagay din po ito, magpaluhala dito sa national para po mas malaki po ang itahin at mas malaki ang isi-share natin sa bawat membro. Yun lamang po, maraming salamat. RNG week ng Green Sir. Gusto ko lang taruin yung agenda natin para may matapos tayo. Kasi may dito kanina yung retention at saka iba naman yung sinabi. Yun ba yung uunahin natin para may matapos tayo? Remove yung kita doon. Narinig natin na. Yung isa na gusto ko sabihin sa inyo. Pero
Importante na marinig. Ngayon, bago tayo magbotohan sa retention o hindi, bagong election, gusto ko sabihin sa inyo na hindi ba ninyo naramdaman na itong tsansa, pareho ang pinag-uusapan. Yung political reforms, retention o palitan, at saka yung economic provision, mga Diyos. So, papaganda natin ito sa guardians, pwede namin sabihin sa national government, gayahin nyo kami. Gugulo ninyo. Huwag niyo sabihin ba, magkinitan tayo naman. So, balik tayo sa issue. Nagpapasalamat ako dun sa pagsalita. Although ang issue, tama ang sinabi natin ng bro. Natin, itong Kirino, no? Na i-design natin. May motion ba para i-retain yung I move for the motion to retain this present factor? Second? Point of order. Yes, yes. It's like this. In as much that there is already a motion to this effect, this representation would want to know whether we are going to include the Vice Chair for Political Affairs to be considered also for establishing Mr. Chair. All the officers. Lahat. Lahat. Okay, it's like this. I was the one who nominated the Bro Bautista in Baguio. But may we know if he has already, he really attended as the Vice Chair for Political Affairs. Wala tayong narinig kay Bro Destroyer. That's why I am asking if we are going to retake it. Because prior to the election in Baguio, I can still remember, we tackled whether we are going to include Vice Chair for Political Affairs, wherein the body approved it. Therefore, this representation would want to know whether we are going to still include it. I will answer that already, bro. Yes, he's included. Okay. No change. With the majority ko na gusto ma-retain, including myself, I'm suggesting for your structure is statutory power to appoint Vice President for Luzon, Vice President for Visayas, and Vice President for Mindanao. Ang gawin natin, no, bro? Order. So, dahan-dahan na tayo, baka mabigaw. Okay. So, any objection dun sa retention? Seconded na yun. No objection. Okay. Hearing no objection, the motion to retain all, including destroyer, as per the 12 National Convention is approved. Isingilan natin si Destroyer. Ongoing amendments pa. Hindi lang si Destroyer, si President Duterte. Bro, din natin. So we will try to reach out to them. Baka malaman kung anong gusto nilang papel, no, nagkampanan sa reorganization and consolidation efforts natin. Kung gusto nilang, di ba, busy sila, di ba, sa kanilang gawain, gawin natin silang parang advisory council na pupunsultahin natin para hindi naman, di ba? Ito mga group natin ito. So, di ba naalala ninyo ng mga reviews not calls natin? Sabi ko, itong mga ito, may kwento pa yung mga iba nating group na yung kapatiran daw natin, mas maraming follower kisa leader. At saka, mas maraming faction kisa member. Okay lang sa akin yun. Kahit na ang matira na sa ating kapatiran, kung BGB ay ito, no? Is tayo dito sa kwartong ito. Okay rin lang sa akin. Di ba? Importante. Susunod tayo sa Constitution and Bylaws. Okay. Ngayon, yung mga proposal kanina, including yung sa Diyos, yung having finances, inaasikaso na. Ang nanunguna rito, may member tayo na Vice Chairman natin for Finance and for Strategy and Planning, si SDF Eagle, no? Si Vice Chairman rin naman
may initiative siya to restructure our finances. Kaya hindi tayo pwede umasa lang sa Diyos. Kailangan may pagkukunan tayo ng iba na hanap buhay, income, para sabi nga nito kanina mapalago. Dapat may pagkukunan tayo. Yan! Hindi ba dito magkakasya kahit na may pagkukunan tayo? Kaya, election na naman next year. Kaya ang nangyayari ngayon, itong mga kumakandidato, naghahanap yan ng pwedeng pondohan na pagkukunan nila ng boto. Yung iba naman nating mga bro, yung na hindi naman naliligaw na landas, inilalago yung organs. Diba? Minsan, yung incumbent, dinidescribe ko lang sa inyo yung alam ko, mas alam ninyo ito. Yung iba naman, may suportado yung mayor na nakaupo, may suportado naman yung gusto mag-mayor. So nahahati tayo. Sa akin, okay rin lang yung basta may pakinabang. Pero huwag tayo mag-away. Ito incumbent, ito contender. Huwag natin gamitin dahilan yan para magkawa-kawa. Importante, susunod pa rin tayo sa Constitution and Bylaws at saka kilalanin natin na mahirap talaga ang buhay ngayon. Naintindihan natin yan. Lahat tayo nangangailangan ng resources. Food, clothing, shelter, education, health, ngayon, data. Okay. So, pinapaliwanag ko na sa inyo, parang ito yung itatakil nitong grupong ito na pinagbutuhan natin na ito. Mabigat ito hindi ito madali. But I'm confident that we rise to the challenge. So, Roland, proceed na tayo. Okay, may proposed amendments, pinaliwanag na ni Roland. No? Yung proposed amendments is sa section 2, isa-isahin natin. No? Yung regular territorial subdivisions at as follows. By the way, pag pinagbutuhan natin dito, huwag natin isipin na ito na. Pwede pa rin itong baguhin. Testing it. Pagbabago talaga ito. Pero based sa experience ninyo, pag-iwaliwalay natin mamaya, kung hindi talaga obra ito, di patuloy natin. Diba? Permanent sa buhay nito yung pagbabago. So, proposed amendment provision. Section 2, the regular territorial subdivision shall be as follows. A. The provinces, highly urbanized cities. Siguro, Nick, isa na natin para hindi natin clear yun. The provinces, highly urbanized cities and independent component cities, including the independent municipality of Pateros. Any objection? Hearing none? Approve. Letter B, districts. Any objection? None. Approve. Regular municipal subdivisions and component cities under the provinces? None. Approve. Barangays under the cities and municipalities? None. Bilis natin na. Ganyan po eh. Excuse me, sir. May I know if we have guidelines in regard to this? Papasok yan sa IRR na yan. Sa natin natin yung... I raise this because I do not know if we have the chair of Santiago City here. Because they already acted as an independent. At first, the Santiago chapter was one of the chapters of Isabela. However, because of the considering the status of Santiago City, which is an independent city, they already separated their chapter. So my point is that is there a guidelines to this effect that they can just separate their chapters without informing the battery unit? Ikaw na bro magsabi, without informing the mother unit, hiwalay sila. Hindi sila pasok dito. Kausapin natin sila kung willing sila to subordinate themselves. Ang galing So I would suggest that there must be the concern should be tackled during provincial meeting, and once it will be approved, the provincial or the battery chapter will be the one to endorse it in the national headquarters. I-communicate natin dito sa kanila.
na meron tayong approved amended provisions. Are you willing to subordinate yourself to this approved provisions? So, sino magko-communicate ninyo? So, with that, Mr. Chair, I move. In as much that they already acted as a separate city chapter, I move that Santiago City chapter, the national headquarters will approve their application as a separate city. We will tackle that at the appropriate time. Yes. Important thing is we approve is changes to the condition. We will implement it. IRR muna tayo. Okay, second. Section 3, other territorial subdivisions. Letter A, countries overseas where chapters exist shall be considered as special provinces. Objection? Agree. Approved. Letter B, other territorial subdivisions for administrative purposes may be formed at the island groups or inter-regional or inter-provincial HUC, ICC district and other such subdivisions to assist the National Executive Committee and the National Secretariat. Yes. Po, meron po nakalagay yung regional. Medyo inalis natin yung region eh. So, tanggalin natin yung regional. Pwede. Ba, yan na po. Wala na yung region. Kasi baka Bumularin na natin yung region. Tanggalin natin Tanggalin yung natin. Salamat po. Salamat. We will be consistent with what you have said. That's a good point. Gusto niya pa. Diba, importante yung terminology. Baka isang klaro. Okay, with that amendment, to this proposed amendment, tanggalin yung interregional, baka this will generate confusion. Yes. Inuran natin yung regional, sa mga probinsya lang tayo. Any objection? No. The amendment. Approve. Itong finances, proposal ko rito, payag kayo. Huwag na muna natin, by the way, pag pinag-uusapan na pondo, pera, alam mo naman ninyo, di ba? Pamilya, di ba? Magkakasama, magkakaibigan, di ba? Gobyerno, nagkakagulo dahil sa pera. I suggest that we tackle this through a special technical working group. Dahil masalimuto, pag pera ang pinag-uusapan, dalawa. Okay? That is my personal proposal. Any objection? No. Bakit pag ako nagpo-propose pa lang ng ipababasa natin kay Rola yung provisions ng composition. Pero I would suggest na ito, political na naman ito. Tingnan natin kung pwede na natin i-tackle ngayon o pwede natin ipagpaliban. Pero importante, no? Structure. Okay, structure. Para magkuhan lang naman itong proposed amendment na to is para magkuhan na rin doon sa proposed amendment natin na approved na sa territorial divisions. Ano? Kasi nakamit nga kanina, yung ating Article 7A on government, yung composition dito, originally is PECs lang o Provincial Executive Council Presidents or yung official representative nila. Ang proposal natin ngayon, aside from PECs, idagdag na natin dahil inaprubahan naman natin na magkakaroon ng HUC, ICCs, di ba? Na yung direct representation na rin itong CEs, HUC, ICC, Executive President sa dito, sa ating National Convention, National Assembly. Ganon din yung representation ng overseas representatives natin, yung country representatives natin. Magkakaroon na rin ng representation dito sa ating national assembly. Masyon na naman yung amendment na pinopropose under Article 7 sa government. Section 2 rin dito, A. So, ang basic ang proposal. Gusto ba natin i-resolve ngayon yan? Ano ang suggestion ng Secretary? Dahil
Okay. Na-approve na yung kanina. Okay. Oh. Ang kailangan na lang po natin siguro is the ICC Oh. and the implementing structure. Yan. Para sa mabuo na po yung Yes, yes. Basta huwag kayo galit. Okay lang. Sa isa-isa po, mga pro-achieve, no? Sa isa-isa po nito, pinalaki mo natin yung bilang na nagre-represent sa atin. No? Dahil tayo ay patuloy na dumarami, hindi naman pwede na ang nagiging leader natin, paunti ng paunti. At yung iba nga ay namutanda na. Kaya ang hinabol natin yan, almost 20 plus 28 countries. Ibig sabihin, 28 yung countries na magre-represent na sa atin sa National Executive Council o Convention. Plus another 22 o 21 na independent city, magiging kabilang na rin siya bilang National Executive Council member. Hindi lang yung puro probinsya. At darating nga tayo sa punto, darating na panahon, dapat nga, tukuyin na natin ang mga itatayin nating district leader. Dahil, kumbaga, sa susunod nating convention, ang bilang ng congressman, yun din dapat ang bilang ng ating delegates sa National Convention. Yun po yung objective lang natin dito, paramihin pa natin yung ating mga leaders. Yes, bro. Bro, yan man talagang dapat. Yan ang dapat. Yung structure na supposedly na gagawin natin, yan ang dapat. Sana noon pa. Actually, bro, ini-expand natin yung composition ng National Executive. Mapansin ninyo, dito sa bansa, medyo nangangapa pa tayo. Pakikita ninyo yung nangyayari sa National Government. Walang administrasyon na hindi inabot ng batikos. Laging kinukumpara. No? In fact, magdududa ako kung walang mga batikos eh. Sabi lahat tayo, yes. Hindi. Pag yung center of gravity natin, yung influensya ng kabuuan ng NEC, mailabas natin beyond the reach of the partisan political interest dito. Baka mas makakabuti sa atin. Hindi pwedeng samantalahin ng mga lokal. Diba? Lalo na yung mga elected officials. Pero ibang usapin na rin yan. Pinapaliwanag ko lang sa inyo na i-expand natin para talagang lahat may representation. Yes. Ngayon kung maramdaman natin na bakit mukhang mas marami na ang boto ng overseas. Para sa akin, yung mga overseas hindi yan kayang takutin o bilihin. Yung mga nagsasamantala sa akin. Sa akin, okay yun. Ewan ko sa inyo. Pero pag-usapan natin yun sa ibang conversation. It is okay with me. Ngayon, kung magpalakas tayo na hindi tayo pwedeng gamitin o samantalahin o pag-hati-hatiin, okay rin sa akin yan. Because mga bro at sis, nagbabago talaga yung mundo. Sa ayaw at gusto natin, magbabago yan. Sumama tayo, hindi magbabago yan. Because of technology. Sinasabi ko lang sa inyo, para naintindihan natin yung hinaharap natin. At nag-decide tayo na tayo muna, transition tayo. Pero ang orientation ko, maganda na tayo na ilagay yung mas bata, mas malakas, mas matalino. Yung mga anak natin, mas magaling sa atin. Ibig ko lang i-share sa inyo yan para you understand my perspective. Mr. Chairman, in relation to the approval po ng ating mga area of responsibility, I would like to reiterate the proposal of Supremo Mar na there will be a representative from Luzon, NCR, Visayas, and Mindanao by a secretariat position. We will not have any other function except lahat ng information, lahat ng mga dapat gawin ng iba't ibang provinces, mayroong secretariat representation sa bawat apat na sangay na yun. It is in relation to the proposal. Okay, that is, I think, a proposal worth considering. Pero wag muna natin yung result ngayon. In relation lang po sa proposal. Basta noted dyan para ma-agenda natin for the next meeting. Hindi ko sinasabing yung 14, not 4, ha? Hindi tayo, kasasabi ko lang na we are managing time. Kailangan nauunahan natin yung problema. So, proactive tayo. Yes? Yung
yung may concern lang ako, some other, yung naghiwalay sa atin o yung nag-unite, they use our seal logo. Kung pwede ibawal na yan, then we will file them a case kasi there is one time I was invited to attend unification, what is this? May programa daw mag-unite. That's why I asked them, who authorized you to use our PDBI logo? Kailangan may memorandum galing dito na ngayon, kailangan gagawa ng memorandum na nobody can use that anymore. Okay. I understand the point. In fact, 1 week ago, inimbita ako sa Marikina, United Garden. Ito mga derivative pa ito ng dating master founder na pumanaw na. Noong una, gusto kong umatin. So, inalam ko kung sino ang mga pupunta. Maraming pupuntang mga kandidato. Sabi ko, hindi ba automatic kung guardians tayo lahat? Kung sakaling mag-desisyon yung Grand Supremo ninyo na tumakbo next year, abay, hiwalay na issue yun. Di ba? Automatic na. Hindi naman ako ng-kampanya sa inyo na dahil ako ang Grand Supremo, kailangan iboto ninyo ko. Hindi. Tingnan ninyo kung may pakinabang pa sa atin yung bansa na mag-senador ako. The first question you should ask and answer is why? Ngayon, addressing the issue you raised, we will communicate with them na huwag basta-basta gamitin yung logo natin. Huwag gamitin yung pangalan natin. Pero alam mo naman, bro, diba? Pag pinailan na naman natin ang kaso, pag kaso na, kurti na, masali mo dyan, pahabaan niya ng basic. I would like to avoid that because we must be preoccupied with our mission, which is to unite, to consolidate, and to mobilize. But we will communicate with them para on record na kung may pagkakataon para kasuhan na, okay lang. Pero sa akin, that is a lesser priority than the task before us. But we will, as you suggested, communicate with them. Yes. Pero po sana po, hiling namin sa lalong madaling panahon para hindi po mas maraming lumalaki po at nagiging ang pusero. Oh, okay. Yes. Kagaya po sa amin, ginagamit po yung PGBI pero meron po sa kuman. Nagkagulo po, kami po yung nakagkamala na masangkot. Napakahirap po sa amin na logo po natin. Iba, mga bro at sis, kung minsan ginagamit nila yung pangalan natin, yung logo natin, yung litrato natin, para kumbinsin yung iba na umatin. Pag nato na sila, iba pala ang dyan. But ito naman ang attitude ko dito. No? Ilan na naman ninyo ako, no? Pag kami ni Supremo Lelo. Mas importante sa akin na we define what we are for. Madaling gusto ko rin awayin paminsan-minsan. No? Di ba na, minsan naubos nyo yung minsan ko. Pero ang suggestion ko sa inyo, ito mong kahit ko sa inyo, at ila ko sa inyo is, mag-focus tayo sa pagpapalakas ng sarili natin. Ngayon kung meron dyan mga pasaway, action, gamitin yung retrato, yung logo natin, we'll communicate to them. No? But, tayo ngayon ang magkompetensya. Kung hindi tayo makakommunicate sa mga card-bearing members natin at hindi nila alam at matukso sila na umatin, wala naman tayo doon. Ginamit yung logo, ginamit yung tayo. Yes. Pwede po siguro silang pagbawalan na magpalit na lang po sila ng logo. Huwag niya lang po yung natin. Pwede rin, matagal na natin sinabi na magpalit ng logo, huwag naman ninyo gamitin. Eh wala tayong magawa, ginagamit nila yung logo natin para maka-akit. Yes. Memorandum lang po. Lahat ng official. Pero ang suggestion ko rito sa inyo, is sa atin lahat, is mag-concentrate tayo sa pagpapalakas. Walang matibay na pamumara. Kung masyado tayong malakas, kahit na anong paksyon pa yan, naranasan na natin yan. Hindi ba? Ilang dekada na tayo na ang daming paksyon na po. Nawala na rin. Ay, nandito pa tayo. Di ba? Panay pa ang takpo natin. Minsan, hindi tayo nakikita-kita dahil sa COVID. Pero tayo bukpa sila. Maniwala kayo. Proven na yan in our history na yung mga nabubuo na paksyon na mababa. No? Yung mga plataforma, kinagamit tayo. Eventually, nawawala yan.
lumalabas din ang kalokohan. Yes, bro. I would like to share with you po, Grand Supremo, what happened initially in our pledge sa Western Mindanao na crime action. So we cannot reach sa individual chapter. What we did is to cluster chapters na 3-4 na chapter para makapunta yung officer nila because hirap naman magbuo ng tao sa kukunti lang sa chapter. So that's what we have done just before you. Nagbuo kami ng cluster para ma-disseminate. Ito, pinag-usapan namin ito, hindi na mapunta sa chapter na. Mag-cluster na kami isang chapter para mapunta doon, isang magpaliwanag kami. Okay. Actually, yun ang challenge sa atin. Kung tayo ang mga incumbent na status quo leaders, responsibility natin to be able to communicate. Wala tayong dahilan na hindi. Marami tayong dahilan kung bakit we must be able to communicate so that we can mobilize. We can reorganize, so we can unite. Yes, po. Ikaw na. Pabikaw. Okay. Sinantas. Good morning po. Andrew Ice from Province Qualbay. Nagtukan ko lang po yung sinabi ni Press Aquarius. Nangyari rin po sa amin kasi yung bumuo ng isang faction pero ginagamit yung PGBI. Kung naalala niyo po, Supremo, yung PGBI Agit. Ako po yung gumawa ng resolution na hindi nila kailangan gamitin yung logo at self-registration. At linagay ko yung pangalan ng mga tao involved doon. Kaya naging decision po ng nasyonal, tanggalin sila sa lista. Ako mga bro at sis, ako natutuwa ako na ginagamit yung logo natin at yung sabihin mo, pagdating doon ng mga bro natin na hindi na-inform at hinanap tayo, hindi lang ako una sa kasi ganito, si Supremo, wala. O di sabihin, sino ang logi ron? Yung mga motor. Yun ang attitude ko. Pero iba din, naintindihan ko yung sinasabi nyo. Kayo ang nakatutok dyan si JS mabuti, yan, makaangang lang. Pero ako, natutuwa ako na hindi pa nila pwedeng gamitin yung sarili nilang lugar, sarili nilang logo. Walang maniniwala. So, kailangan gamitin tayo. Hindi ba rin? Huwag lang sa masama. Yun nga, ginagamit pang anak ko sa racing, yan. Naiintindihan ko. Importante na we are dealing with this in a very sober, positive way. Mag-focus tayo sa pagpapalakas. Walang, naranasan na natin dito. Ilang paksyon na yan na buo na nalusaw sa haba ng panahon. Ang sa amin lang dyan, Grand Supremo, nadadama yung logo natin, nadadama yung organization natin. Because some of the members are involved in drugs, involved in criminality. Kaya ayaw namin, nadadama din tayo. That's why we want the memo to go down para ma-prevent yun. Again bro, sinasabi ko sa inyo, ako gusto ko mag-regact, pero yung Philippine government, maraming gumagamit pa ng pangalan ni BBM, ni President Duterte sa kasamaan. Diba? So, nasisira. I understand what you're saying. So, memorandum, we communicate with them, but walang tatalo sa magpalakas tayo. Para alam na pag tayo ang pupunta, nandiyan yung logo natin, nandun tayo lahat. Walang kaduda-duda na tayo yan. Yeah. Okay, bro. Please. Good morning po, Supremo. Pinapa-address po sa akin ni Chairman Wild. Ito po yung sinasako po ang Catanduanes na ibang faction. Ito po ang faction. Ito yung alam group na nagpapagulo sa Catanduanes. Sana po mabigyan po ito ng atensyon. Yun po yung sinasabi. Ano ang kailangan gawin bro para bigyan ng atensyon? Anong kailangan? Nagbigay na po ng resolution na dapat huwag silang sumakop sa Catanduanes kasi ang Catanduanes po ay isang island. Sila nasa Albay, pero may mga tauhan sila doon na nagpapagulo sa pamumuno ni Chairman Wild po. Okay. Naintindihan mo yun?
Hindi ko minamaliit yung problema ninyo. Mahirap talaga. Sinasabi ko sa inyo, mahirap maging PGBI, mahirap maging guardian. So ang suggestion ko dyan, kung ano ang kailangan suporta, kung dumating yung araw na kailangan pumunta ako doon para sabihin na ito yung bago. Medyo tulungan lang ninyo ako i-manage yung energy level ko dahil kita naman ninyo, hindi na kami bumabata. Sa buwan kasi, punta kayo po. Kailangan naman talaga tayo umikot. Hindi para mangampanya. Sabi niyo, pero sumunta ninyo na tulungan kami para i-consolidate sa mga. Pag pupunta sa isang okasyon, yung mga representatives, yung mga kasama natin, dapat mag-ipon-ipon na lang para hindi na kami una-una. Alam niyo, mahal ang pagmasahe. Maka-restore na lang po. Bago makalimutan, sa sunod, you want the convention be in Zamboanga? Yes! Agree! Ang ganda naman. One convention in Zamboanga to have a convention in Mindanao. Yes. Diba? Yun, convention in Visayas. Yes. Expand. Ayun. That's a good suggestion. Nangunguna na yung Zamboanga. Okay. Ngayon, tapos yun, sasabihin ko sana, other matters, siguro tinapos na natin. Yes. Isa pa ito sa yung ano sana, yung ID natin, hindi ba pwedeng magyan natin ng explanation? Yes. Kasi yung mga membro na naglaylo na, minsan ginagamit pa nila yung mga kaya kung na-experience sa kasama, makikita natin sila kung active pa sila. Supremo, kung kailan nang may election, kailan niyo po for 3 years, 3 years na yun. Ibigin niyo pa inaagan. Anyway mga bro, no? So na-resolve na natin yung major issues na nasa agenda. Before we adjourn, I would like to thank again all of you. Yes. Yes. Supremo, before the adjournment, gusto sana namin i-award itong resolution of support para sa iyo, Ma'am Isabela. I-request kahit sabihin na lang ito, i-request Probosing from Region 2 together with Probulaco. Please join me in front. Allow me to read, no? Resolution of support for the PGBI National President Gregorio G.S. Gringo B. Onasan II. Whereas the National President of Philippine Guardians Brotherhood Incorporated, Gregorio G.S. Gringo B. Onasan II, has exhibited exemplary leadership, dedication, and vision in guiding our brotherhood towards its goals. Whereas under the stewardship of the National President, our brotherhood has experienced significant growth, innovation, and positive impact within our community despite of challenges encountered. Whereas the National President has consistently demonstrated a deep sense of commitment to the values and principles that define our brotherhood, inspiring members to uphold the highest standards that propagates the motto, brotherhood for peace, integrity, justice, equality, and prosperity. Whereas the leadership of the National President has fostered a culture of inclusivity, collaboration, and empowerment, empowering members to contribute their talents and expertise towards the advancement of our shared vision. Now therefore, be it resolved that the members of PGBI Isabela Chapter, Region 2, sincerely express their unwavering support and gratitude to the National President, Gregorio G.S. Gringo B. Onasan II, for his outstanding leadership and dedication to the betterment of our brotherhood.
Resolved as it is hereby resolved that we pledge to continue standing behind the National President, offering our full cooperation, respect, and assistance in furthering the goals and objectives of our organization. Resolved further that a copy of this resolution be presented to the National President Gregorio Diaz Gringo, Yudasan II, as a token of our appreciation and as a symbol of our collective commitment to working together towards a brighter future for our brotherhood. Resolved finally this 12th day of May 2024 during the occasion of 13th National Convention at Santa Rosa City, Laguna with the theme Unite, Organize, Mobilize Now. Signed, Antonieta R.M.D. Hart Arcubambang, Provincial Secretary. Signed, Eduardo S.J.F. Esbayani, Supreme Godfather. Signed, Samuel R.M.D. Puti Arapostol, Provincial Chairman. Galing. Sis, pwede? Pwede. Bro, hindi ka kasama. Hindi ko kasama. Hindi ka kasama yung wait. Hindi kasama. Okay. Alright. Okay. Thank you. Supremo. Thank you. Bago tayo mag-adjourn, nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Siguro sa pinagdaanan natin, hindi naman tayo abot ng ganito kung hindi tayo tunay na magkakapatid, no? Na nagpapalakas sa amin kahit na nag-iisa kami, kahit na sinong kaharap, kahit ano yung problema na hinahanap natin is the knowledge that we belong to a brotherhood, no? That will support us, no? Doing the right thing for God, country, and our family. So again, maraming salamat sa inyo. Adjourn na bago mo to. There's a motion to adjourn? Yes. Motion. Adjourn. Yes. Alam kong naabangan din siguro natin to. Tanong ko lang po kung meron po ba kayong plano sa darating na. Mabuti na itanongin niya yan. Pero Adjourn muna. bago tayo mag-adjourn. Siyempre, sabi ko sa inyo kanina, sa panimula, ang tanong, ang dapat itanong, ang dapat sagutin is bakit? Bakit nyo ako gustong ibalik sa Senado? Bakit ko dapat bumalik? Bakit ako dapat bumalik sa Senado? Daming May talangtalo magagawa ko doon, ba tayo? kailangan palitan. Okay. Bale. So, pag nasagot natin yan, filing na sa October. Dapat mag-file ka na. So, sa ngayon, maraming gustong tumulong, no? At gumugulong naman tayo. Importante, di ba tinanong ako, nung muna tayo tumakbo, 1995. Kailan ba? Paano ka tatakbo? Nanggulo ka, nagkulita ka. Tapos wala kang partido, wala kang pera. Sabi ko, meron akong gadget. Meron akong mga bro. Yun na yun. Okay, there's a motion to adjourn. Any objection? Wala.